Alam mo ko, sa palagi mo kasing hinahanap yung malaking sweldo o malaking kitaan eh. Pero ang ginagawa mo naman, reklamo lang. Sa tingin mo, mag-i-increase yung salary mo sa kakareklamo mo? Diba? Naiintindihan mo ba yon? Yun do, saan punta galing? Wow! Dito? Diyan? Doon? Alright. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat at sa inyong lahat, mga kakosa ko. Bago ko umpisahan tong pag-uusapan natin, gusto ko munang kamustahin kita, kosa. Kamusta ba? Kamusta ba ang mga buhay-buhay? Wow! Maayos naman ba ang kinikita? Nakakaraos ba sa pang-araw-araw? Kaya at maayos ba ang trabaho mo? Sapat ba ang kinikita ng iyong pagsisikap? Oh, ang daming relate, no? Ang lahat dyan, magko-comment yan. Ang baba. Nako, walang OT. Ay, grabe trabaho, pahirap, tapos yung sweldo mababa. Yung bilihin ang taas. Yan. Yan yung mga reaction niyang mga yan. Relate ka dyan, kosa, relate. Pero, bakit ko ba talaga naitanong yung mga buhay-buhay ninyo? Wala lang. Meron lang akong gustong ipaintindi sa inyo regarding dyan sa mga sinasapit ninyo. Kung ready ka na, eh ano pa, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Tara, umpisa na natin. Makinig ka, kosa. Madalas, o malimit nating naririnig sa mga empleyado yung mga ganitong eksena. Ay, sobrang pagod ko sa trabaho. Oh no! Pero ganun pa din, ang baba naman ng sweldo. Nagpas ako sa oras kong magtrabaho. Pero ang masakit, wala namang bayad yung overtime. Kahit anong sipag at sikap ko sa pagtatrabaho, wala, hindi pa rin sapat sa pang-araw-araw naming gastusin dito sa bahay. Oh my God! Pero yung trabahong ginagawa ko, subsob na subsob. Tapos, kapag late ka, babawasan ka, kakaltasan ka. Pag sumobra ka naman sa oras, hindi naman babayaran yung overtime mo. Ang hirap magtrabaho dito. Swelduhan na naman. Hindi naman ako na-excite eh. Oh my God! Puro pambayad lang ng utang yan. Masakit pa doon, ang laki pa ng ibinabawas na buwis. Halos magkanda kuba-kuba na ako sa trabaho. Sa tagal ng panahon na nagtatrabaho ako bilang empleyado, halos magkanda kuba-kuba na ako, hindi pa rin umuunlad yung buhay ko. Oh my God! Sa baba ng sweldo dito sa bansa natin. O ano? Tagos sa puso ba? Isa ka rin ba sa empleyado na ganyan ang nararamdaman? Meron lang akong opinion dyan, mga kosa. No offense, men, mga kakosa. Ito'y aking opinion at pananaw. Ha? Sabihin ko na ba? Okay, sasabihin ko pa rin yan. Kosa. Aminin man natin o sa hindi, na tayong mga Pilipino ay walang kakontentuhan. Yes, tama ang narinig mo. Wala tayong kakontentuhan, tayong mga Pilipino. Mahilig tayo magreklamo sa buhay. Oh no! Mahal ang bigas. Pero ang alak, walang tawad-tawad. Palag-palag. Pagkailangan ng luho, pag-iipunan pa yan. Wow! Kapag may in-demand or uso, kailangan meron ka din. Kasi deserve mo yun. Dahil nagtatrabaho ka naman. Pero kapag nararamdaman mong nauubos na ang taba ng wallet mo, oh my God! ayan na, pumapasok na dyan si pangsisisi. Isisisi mo sa liit ng kinikita mo sa trabaho mo. Tama! Napakahusay mo naman pala, kosang mag-isip. Kapag ora de peligro,
yung kalagitnaan na ng buwan. Oh my God. Malayo pa ang swelduhan. Manipis na ang laman ng pitaka mo. Diba? Diyan mo na maiisip ulit. Ang liit ulit ng sweldo ko. Hindi sapat ang kinikita ko kaya nangyayari itong mga bagay na to ngayon sa akin. Oh my God. Pero tuwing weekends, walwalan to the max. Kasi day off naman kinabukasan. Diba? Pero after walwalan, kinabukasan, pagkagising mo, kinakapos ka na naman. Sisisihin mo na naman yung trabaho mo dahil maliit na naman yung kita mo. Kita mo yon? Magmumukmo ka sa isang gilid dyan at sasabihin mo ang hirap ng trabaho at ng buhay. Oh my God. Walang malaking benepisyo at malaking sweldo. Nga. Ano? Tama ba ako? Nasasaktan ka na ba, Kosa? Kung nasasaktan ka na, okay yan. Pinapatama ko talaga sa'yo yan. Kasi Kosa, imbes na magreklamo ka na magreklamo at magmukmuk ka dyan sa isang gilid dyan, dapat ipagpasalamat mo na lang yun na meron kang maayos at disenteng trabaho. Hindi ba pwedeng ganon? Samantalang yung iba halos mag-umiyak na at maglumuhod na para tanggapin lamang sila sa trabaho. Pero ikaw, reklamo ka ng reklamo, pero tuwing weekends, walwalan naman kayo ng walwalan, tapos mamukat-mukat mo, the next day, may bago ka na naman gamit. Yun ba yung maliit yung kinikita? O sabihin na natin maliit, pero nakakapag-ipon ka ng para sa sarili mo. Huwag mong sisihin yung panahon kung bakit nauubusan ka ng pera. Hindi ka lang kasi marunong humawak ng pera, kaya nagigipit ka. Walang budget, ibig sabihin, di ba? Tapos yung pagkakamali mo sa paghawak ng pera dahil nauubos na nga dahil sa kakawalwal at kakabili mo ng kung ano-ano dyan, isisisi mo sa trabaho mo. Oh my Isisisi God. mo sa sistema ng trabaho mo. Napagod nga ako pero hindi pa rin ako nag-i-increase. Ang tagal ko na dito pero ganyan pa din yung sweldo ko. Diba? Hindi ba talaga sapat? O sige, hindi na talaga sapat. Nandun na tayo sa hindi sapat. Di i-budget mo. Wow! Para magkasya yan. So kung isang buwan o 15 days ang sweldo mo, budgetin mo. Tanggalin mo muna yung mga pangangailangan mo. May tamang panahon para dyan. Para hindi ka nakapusin, hindi ka na manumbat, at hindi ka na masaktan. Sinusumbatan at nagagalit ka sa trabahong ginagawa mo, naiinis ka dahil hindi nag-i-increase yung trabaho. Kosa, nauunawaan mo ba yung sinabi mo? Dahil sa trabahong yan, nabubuhay ka. Wow! Dapat pagpasalamat mo pa yan, Kosa. Ipagpasalamat mo yan. Diyan ka kumukuha ng kabuhayan mo. Tapos siraan mo. Andit na nung sweldo sa kumpanya namin. Ba't nandiyan ka pa? Ba't di ka umalis dyan? Panereklamo ka. Pero nandiyan ka pa din. Nag-i-stay ka pa rin. Kasi kikita ka. Kumikita ka. Diba? Imbis na kasi magreklamo ka, i-enjoy mo na lang. Gawin mo na lang masaya ang buhay mo. Yung gawin mo na lang libangan yung trabaho mo at least. Diba? Yung libangan na ginagawa mo, naging masaya ka, kumikita ka pa. Wow! Yan ang importante dyan, Kosa. Yung reklamo mo ba, may sweldo yon? Pag nagreklamo ka ba, bukas mai-increasean ka, kaiinisan ka lang. Reklamador to no? Oh my IR, God. incident report. The next IR, incident report ulit kasi nagreklamo ka na naman. Susunod yung termination na, Kosa. Kapahama ka na yan. Enjoy mo na lang yung trabaho. Diba? Alam mo naman na umpisa pa lang na ganyan yung sweldo mo. Ganyan yung tax na ibabawas sa'yo. Tinanggap mo yun. Tapos nung mapagod ka sa trabaho, nagsisisi ka, ang liit ng sweldo ko. Samantalang, sabihin na natin, karpintero nangyari, karpintero ka. Kaso napagod ka, hindi deserve ng pagod mo yung sweldo mo. Ganon. Alam mo naman yung trabahong pinasukan mo. Naku, ano talaga? Yan yung mga walang kakontentuhan po kasi, diba? Pag pumatak yung pawis niyan,
may kaagipat na presyo yan agad. Oh my God. Hindi ganun dapat. Nako, hindi ganun, Kosa. Nauunawaan mo ba ako? Gusto mo pa intindi ko sa'yo ng madiin? Alam mo, Kosa, palagi mo kasing hinahanap yung malaking sweldo o malaking kitaan eh. Pero ang ginagawa mo naman, reklamo lang. Sa tingin mo, mag-i-increase yung salary mo sa kakareklamo mo. Diba? Naiintindihan mo ba yon? Bibigyan kita ng idea. Gawin mong maayos at kapaki-pakinabang ang ginagawa mong trabaho. Mapapansin at mapapansin ka niya. Baka sakaling ma-promote ka at gumanda na ang bigayan ng sweldo mo, Kosa. Wow! Yun lang. Yung reklamo, walang benepisyo sa'yo yun. Wala. Dahil ang pinaka-importante ngayong, Kosa, may kinikita. Matik yan. May kinikita. Uunahan ko na kayo. Baka i-bash nyo ko eh. Baka sabihin nyo, nasasabi ko lang yan kasi malaki yung sahod ko. Galing mo din talaga eh, no? Kosa. Sa isang simpleng empleyado, katulad mo, sapat lang din ang sinisweldo ng asawa ko at ako para sa aming pamilya. Real talk yan. Pero kailanman hindi ako nagreklamo. Wow! Ipinagpasalamat ko sa Diyos ang lahat ng biyayang ipinagkakaloob nila sa amin. Ang trabahong ibinigay nila para sa amin. Sabihin na natin, sa gobyerno nga po ako nagtatrabaho. Real talk. Diba? Maliit lang ang kinikita sa gobyerno. Pero nakukontento ako doon. Nakukontento ka ang aking buong pamilya. Dahil sa trabahong ginagawa ko, nagiging masaya ako. Yun ang importante doon para sa akin. Hindi nila ako narinigan ng reklamo na bakit ganito lang, bakit ganyan lang. Walang narinig sa akin ang sino man sa mga boss ko na pinagtatrabuhan ko ngayon. Walang ganon. Tanong nyo pa. Sige, sasang-ayunan na kita. Oh my God. Maliit lang talaga yung kinikita at hindi talaga sasapat sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Diba? Nandun na tayo eh. Pero budget yan eh. Diba? Binabudget yan para mapagkasya. Hindi mo na sasabayan ng luho yan. Oh no! Maliit man ang kinikita naming mag-asawa, sapat na kami ron. At meron na kaming trabahong disente at marangal. Okay na kami doon. Sa panamantala, sapat na yung kinikita namin. Ang importante, kumikita kami. Alam mo, Kosa, parehas lang tayong kinakapos. Imbes na magreklamo tayo, gumawa na lang tayo ng solusyon. Sa tama ha? Sa tama. O ano, Kosa? Hindi pa rin ba kita makumbinse o maniwala sa sinasabi ko? Etong susunod kong sasabihin, baka sakaling oo ka nga. Bibigyan kita ng trabaho, Kosa. Wow! Ha? Makinig ka. Work. Paglilinisin kita ng palikuran mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon nang walang bayad. Oh no! Paglalampasuhin kita ng sahig mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na wala pa ring bayad. Lahat ng ipapatrabaho ko sa iyo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon gagawin mo nang walang bayad. Payag ka nun? Araw-araw mong gagawin yon kahit umabot pa ng taon at wala kang makukuhang sweldo sa akin. Oh my God. Gusto mo yon? Pagtatrabahuhin kita ng buong buhay mo pero kahit isang kusing wala kang maibibigay sa pamilya mong sweldo mo. Ano? Payag ka ba doon? Baka sabihin mo, uy, meron pang ganun pagtatrabahuhin ka tapos walang bayad?
Ano kung sabihin ko sa'yong meron? Ang masakit nun, Kosa, hindi ka pwedeng tumanggi sa trabaho na yun. Oh my Yung God. trabahong walang bayad. Siyempre, magtatanong ka ulit. Parang wala naman talagang ganun. Yung magtatrabaho ko lang, wala nang bayad, sa pilitan pa. Inuulit ko, Kosa. Meron nga kasing ganun. Oh my God. Merong ganon sa Bilibid. Doon sa Bilibid, kahit anong sipag at determinasyon mo sa trabaho mo, hindi ka uunlad. Oh no! Walang sweldo. Kahit magkanda-kuba-kuba ka na, walang mag-aabot sa'yo ng bayad Oh para sa my ginawa God. mong trabaho. Wala. Kahit dila mo na ang gamitin mong panglampaso ng sahig, wala ka pa rin matatanggap na bayad. Ganyan ang trabaho sa loob ng Bilibid. Walang benepisyo at walang bayad. Tatanggi ka? Pwede naman. Pero may kaparusahan. Ang bawat pagtanggi, may kaakibat na kaparusahan. Imagine ko mas mahirap ang ginagawa nilang trabaho dito sa Bilibid kesa sa trabaho mo. Minsan pa aircon ka pa. Tapos reklamo ka ng reklamo. Hindi sila pwedeng magreklamo. Ha? Dahil gagampanan nila yon kahit walang bayad. Ikaw, binabayaran ka na, nagreklamo ka pa? Galing ha? Siyempre, sasabihin mo pa niyan. Ha? Makulit ka eh. Ang dami mong excuses eh. Siyempre, iba yung laya, iba yung Bilibid. Tama ka naman doon. Hinahalimbawa ko lang naman, Kosa. Yung trabaho mo sa laya, may bayad. Yung trabaho nila sa Bilibid, walang bayad. Oh my God. Mas mahirap pa. Diba? Ikaw, panay reklamo mo sa trabaho mo. Sila, sa Bilibid, hindi pwedeng magreklamo. Dahil toka nila yon, trabaho nila yon, gagawin nila yon kahit walang bayad. Oh my God. Naunawa mo ba, Kosa? Naiintindihan mo ba yung ibig ko sabihin? Hinahalimbawa ko lang yon. Na ikaw may trabaho, sila rin may trabaho. Pero never silang nagreklamo. Hindi katulad mo. Konting kibot. Medyo masaktan lang yung bulsa. Reklamo ka agad. Diba? Ngayon mamili ka. Magtatrabaho ka na may sweldo dito sa laya o pagtatrabahuhin kita ng walang bayad at sapilitan sa loob ng Bilibid. Mamili ka. Oh no! Kosa, ihalimbawa ko lang ha. Ikaw nagtatrabaho pero ang dami mong reklamo dahil sa liit ng sweldo mo. Pero sila sa Bilibid, mas mahirap ang trabaho pero walang anumang inaasahang sweldo. At ang masakit pa nun, bilanggo na sila, hindi pa nila kasama ang pamilya nila. Kosa, mas maging masaya ka na lang sa kinikita mo at sa mga dumadating sa'yo. Wow! Isipin mo na lang na mas mapalad ka kesa sa mga tao sa loob ng Bilibid. Gets? Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ha? Na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa Bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng poong may kapal. Peace out!